afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na Isa Chop. So ito nga, no, ito tayo, mag-update tayo nung base dun sa request ng ating kaibigan at tumatangkilik rin sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page and Shopee. No, bumili siya ng mga starting BFT natin last time at pinalalamove niya ito. No, hindi siya nang hinayang doon sa doon sa Lalamove kasi nga mas fresh naman niya nakuha yung kanyang mga BFT. Kaya kung kayo ay malapit lang dito sa amin or kung marami-rami naman kayong kukunin at gusto niyo mas fresh yung makuha yung inyong mga BFT, ay wag po kayo mahiya na mag-message na ipalalamove dito dahil para sa amin mas gusto nga namin yon. Una-una, within a day makukuha niyo yung inyong purchase plan. At syempre, you can expect na mas fresh yun kaysa yung pina-Shopee nyo. Ayan, buhay naman kami. Buhay naman lahat ng pinapadala namin through Shopee. Yun nga lang, it will take time, ilang araw or ilang linggo bago nyo makita na kasing ganda ulit nung kanyang original na itsura. Hindi itulad nung pinalalamove natin, kinabukasan, bubuka na yung mga traps nun or no, mas mabilis silang makikita na mas magaganda. So ngayon, iisa-isahin natin yung ating mga BFT na sinasabi nga na for sale. No? So umpisahan natin dito sa Tiger Fangs. So itong Tiger Fangs ay ang ganda rin. No? Madaling paramihin. At kung for beginner, ito yung isa sa mga pinakamaganda. Ang Tiger Fangs po natin, ang presyo niya ay, wait lang. Tingnan natin dito sa Shopee. Kahit ako po kasi hindi ko nakabisado yung mga presyo na itong mga ito. So, paumanhin nyo. Pero ito muna. Panoodin nyo habang hinahanap ko yung mga presyo na itong ating mga plant. Tiger Fangs. Ayan. So, ang Tiger Fangs po natin ay 800 pesos. So sa 800 pesos makakaasa kayo na good size yung ibibigay ko dahil marami-rami naman po ito. At pag marami, as usual, hindi tayo nagbibigay ng mga maliliit dahil may malalaki naman. At napakatibay nito, ang bilis paramihin, kaya hindi ako nagbibigay talaga ng alanganin. Ayan, so diba, maganda rin siya. Pero mamaya may papakita ko sa inyo mas maganda. Pero kung gusto yung for beginner, okay na okay ito. So sumunod ay ito kasi hindi ko pa pwede may out kaya hindi ko muna siya ipipicture ha. Nag-dormant kasi ito si Dentate, Red Dentate pala. Ayan, Volkner. Meron na ba tayong Volkner sa ating Shopee? Ayan. Wow, wala pa. Pero kung bibili kayo ng Volkner, medium into good size na rin sila. Message nyo lang ako magkano, pwede kong i-presyo yan na kasing halaga na ito. No, ng Tiger Fangs. Signan nyo naman yung itsura. Ganda diba? Yung pagkaka-arc ng kanyang traps. Tapos medyo ewan ko ang sinasabi ng iba, galing daw to sa Clone 8, pero parang hindi eh. Tingnan nyo naman. Nakapag-alaga na ako ng Clone 8 at isa yun sa pinakakauna-unahan kong mga alaga. Hawig, hindi kasi siya ganun ka, ang Clone 8 kasi hindi ganyan ka-arc yung kanyang traps. Ewan ko rin ha, correct nyo na lang ako kasi itong Volkner na to halos ngayon bago-bago lang rin sa akin yan. So ayan, move on tayo, move on. DMDZ, meron tayong maliliit, medium size. So, pwede ko ibigay yung mga medium size natin yan. DMDZ, meron yan siya Shopee. Alam ko, nasa 500 lang ang DMDZ. Napakaganda ng DMDZ, lalo na kung indoor grower ka or may grow light. Kasi ito ay nasa outdoor, kaya ganyan itsura niya. Pero pag once na makita nyo yan sa grow light, napakaganda niyan. DZ. Ayan, 400 lang. 400 lang yung DMDZ natin. Kaya yan, doon sa mga baguhan na naka-grow light, kunin nyo na to. Kasi masasabi ko sa inyo, napakaganda nito. Ang pinang trade ko dyan dati, alam nyo kung ano,
Alien. Ang Alien dati napakamahal. So, kaya hindi ako makipag-trade kung talo ako. Kaya sabihin ko sa inyo, maganda talaga tong DMDC kapag ano na siya, lumaki na siya. Ayoko lang muna ipakita yung itsura niya dahil i-research ko pa nandun yun sa conversation namin ng aking kinuhaan yan. At ayoko naman na-expose kung sino siya dahil alam ko hindi na siya nag-aalaga ngayon ng carnivorous plant. Tapos, ito yung mga update dun sa dati nating mga tinanim dito na mga rare cultivar. Pero, ayan, hindi na sila kalalaki ngayon. Ayan, so hindi ko muna ipipicture masyado to dahil ang update natin ngayon ay tungkol dun sa mga available na for sale. So, ito, shoot and tell distraction. Pwede ako mag-out na ito. Ayan, ganda rin siya. Hindi ko ito mapalaki dati pero ngayon, good size na rin. Alam ko wala pa to sa Shopee store natin pero pwede ako mag-out na ito. Ayan. Pet Dragon, meron pa. Pero baka hindi mo na ako mag-out yan, so wag mo muna natin i-feature. So, Clone 3, may ilang mga medium size. Alam nyo, kala ko dati hindi nalalaki yung mga yan. Dahil tagal na dito yan So, hindi sila nadodormant ng tulad ng iba. Pero yan, nagkakaroon pa rin ng good size. Ang Clone 3 hindi talaga sobrang laki. Ganyan lang yung size nila. Lumaki man, medyo malaki lang dyan ng kaunti. Hindi talaga nalaki ng gusto si Clone 3. Tulad ni Clone 8, talagang malaki yan. So, eto naman. Yung mga BFT natin dito. Etong mga to, ay meron na tayong propagation ni Archangel. Kung gusto nyo, makapagbigay ako. Pero ito lang mga gantong size, maliliit. Hindi ko pa maibigay itong malaki kasi ayun lang yung mother plant ko. Pati dito sa Honeycast Butterfly, may nagtatanong kung may propagation na tayo. Wala pa Alam nyo, pagka nagugustuhan ko yung cultivar at alam ko na maganda, hindi ko agad siya pinaparami. Pinapalaki ko muna. Kasi alam nyo yun, gusto nyo makita kung gaano sila kaganda pag nag-mature. So, ayan. Pero soon, mag-propagate na rin tayo na ito. Pero hindi ko yung tulad ng propagation na talagang grabe yung pagkakahati. Kukuha lang tayo ng pa-isa, dalawang rhizome or leaf pullings. Saka natin ipopropagate. Pwede kong i-out ay ito, si Isis Juice. Ayan. May mga propagation na rin tayo dyan ng mga good size. Ang lagi ko lang naman tinitira isang backup na mother plant. So, yung iba dyan, pwede ko nang ibenta. Kung wala pa sa market, i-message nyo lang ako, pwede kong i-out sa inyo. Tapos, dito rin, red microdent. Hindi rin ito ganun kamura. Kung gusto nyo ng mura, ay itong maliliit. Bibenta tayo ng mga small size. Kami, medium size na itong mga natira dito. Yung ganito nga kaliit, nabibenta ko pa ng medyo mahal. Mga ganito, ayan, meron pa rin tayong ganyan dito. Ayan, pwede ko ibenta sa inyo ng mas kasing presyo na itong maliit. Kung may gusto Tapos, hindi ko man ito ibinibenta pero gusto ko kayong bigyan ng update dun sa ating isang leaf pullings na ating kinuha dati kay X-Spider na kakaiba yung kanyang traps. Ito na siya ngayon, Seedling size na. Diba? Kaya nga naisip ko, hindi kaya maganda mag-propagate rin ako through leaf pullings. Kasi bihira ko lang gawin yan. Yung talagang magpo-propagate ako. Kuha ako ng specific leaf dun sa isang plant or traps, tapos itatanim ko. Kasi para sa akin, mas preferred ko yung rhizome kesa dun sa leaf. Kasi ang rhizome, nag-i-induce siya ng multiple growth points, Samantalang sa leaf, halos isa lang talaga asahan mong tubo dyan. Marami na yung dalawa na pagka-leaf pullings, Anyway, balik tayo sa updates dito sa ating mga for sale na BFT. Ngayon, dito naman tayo sa Trebs Red Dentate. Alam ko, maraming naka-for sale ito sa ating Shopee store. So, yung price po, tingnan nyo na lang doon. At mukhang marami naman to. I can adjust po dun sa price kung talagang gusto nyo bumili. Pero magsasabi ko sa inyo, magandang klase itong Trebs Red Dentate na to. Bukod sa nalaki siya, indoor and outdoor, ay napakaganda ng itsura nito pa nag-mature. Magpo-propagate na rin ako nito kasi nag-dormant na tong mother plant.
So ayan, may mga maliliit na siya na BFT sa gilid na kailangan kong ihiwalay. Tapos blocks, ito, B52 is Lux Giant. Meron rin tayo dito. At may mga medium size tayo mga propagation. Kung gusto niyo po, sabihin niyo lang sa akin. Dahil giant cultivar yan, no, maganda rin siyang gawing collection. Tapos sunrise. Sa sunrise po natin, lagi kong binibigay dito ay yung pinaka maganda. So, kayo mag-alala at wag na rin kayo magsabi na pipili dahil no, nandiyan naman lahat yan. Pagka marami po, hindi ako nagbibigay ng alanganin. No? Kung kukunti lang, syempre hindi ko naman ibibigay syempre yung aking mother plant. Dahil nagko-collect rin ako at kailangan ko rin yun for propagation. Ayan, makakasa naman kayo. Medyo mas mura yan kumpara dun sa mother plant na presyo. Tapos eto pa, ang bilis dumami na itong seed grow na to ah. Ito yung seed grow na pinropagate natin. Hinati ko na siya, pero tingnan nyo naman, ang dami mag-produce ng traps. So, kailangan ko na itong paramihin. Iniisip ko nga ipa-tissue culture, kaya lang huwag na. Ang tagal ang tagal nung tissue culture ko na isa. Hindi ko alam kung dahil busy yung nagti-tissue culture or talagang matagal lang talagang dumami si Cephalotus. Ay malamang matagal lang talaga lumaki. Kaya siguro pricey rin talaga si Cephalotus hanggang huling sandali. Yung mga iba nagti-tissue culture dati, hindi nila na binibenta ng mura talaga. So ayan. So ito naman yung good size na hindi po ito maka-final name nila. Mga temporary name lang nila yan. So ayan, ito yung malaki, ang laki rin talaga. Tapos si Cerberus, parang mamamatay ito eh. Boy pa ba ito si Cerberus? Boy pa naman. No. At may siya, maganda kay Cerberus ha, hindi nawawala yung traits niya kahit naiilan na lang yung traps niya. Ewan ko ba? Siguro dahil mataas na yung mineral sa pinandidilig natin. Anyway, no. So, tell you honestly, hindi na ganun karami rin yung mga BFT namin dito. Or hindi lang para sa akin marami. Ibig sabihin hindi pa napopropagate sila. Tulad dati, di ba, ang hilig natin magpropagate. Ngayon kasi napaka-busy ko. So, wala akong time magpropagate. So, ngayon, ito, lips and lashes. Ayan, marami na tayong for sale na ito. Kaya kung gusto nyo makabili ng lips and lashes na cultivar na legit, ayan, ito na yung pagkakataon nyo. Meron ako ditong mga propagation na mga good size. Pwede nyo nang simula na gawing mother plant. Pero syempre, per plant yan kung full kasi ito eh, or tawag dyan, nagkaroon na multiple growth points, ayan, nag-clumps, ayan, so i-separate pa natin yan. So tama-tama magpo-propagate tayo or magre-repat, maililipat-lipat na natin yan. Tapos dun sa gustong bumili ng Pro Giant and Hulk, meron na tayong mga propagation dito. Itong Pro Giant na to, ganyan yung itsura niya. May mga Pro Giant kasi nalalabas na hindi ganyan kaganda yung kulay. Siguro sa pag-aalaga rin at sa ilaw, no? Siguro dahil ganun yung ilaw nila, hindi nila mapapula ng ganyan kapula. Tayo lang naman natural at hindi tayo gumagamit ng grow light. Ayan, so i-update ko lang kayo dun sa mga per sale kasi may mga magaganda dito pero wala naman akong propagation. Ayan, GJ Green Joke. Ito, kung gusto nyo ng murang pangumpisa pero wala pang meron dahil ilan pa lang meron na ito, Green Joke. Ito yung accidental DFT na galing sa GJ na source pero na lost ID nila. So ito yung parang typical ng GJ. Pero malay nyo, lumabas yung traits na ito, mga rare pala, ayan yung may propagation na tayong ilan. So ito yung itsura ngayon ng clone 5. Tulog pa rin sila pero ganda pa rin kahit na maliliit. Ito yung magandang update. Ito yung update sa Vampiro. Itong Vampiro pala to, kaya siguro mahal, medyo nagpuputi rin minsan. Ayan Tapos hindi siya nagre-red talaga ng red. Kaya siguro ito yung isa sa mga mutated or
rare na mga BFT na tingnan nyo na lang para makita nyo lang maigi. Lumalaki siya, tapos nakalabas pa rin yung kanyang traits. Ayan na. Tapos ayan, nag-uumpisa na sila mag-produce ulit ng mga mutated. Ayan. So ang ganda ng kanilang mga traps. Ayan. May anak na to Pwede ko nang ihiwalay pag lumaki-laki pa. Tapos ito yung mother plant natin, naabutan na siya na itong isang propagation natin. Mas malaki na. Ito yung mother plant. Ano ba naman yung mother plant natin? Tinanggalan natin ng maraming propagation to, kaya ganito yung nag-itsura. Ang maganda lang dito sa mother plant natin, mas kita yung traits niya kumpara dito sa ibang propagation. Ayan. So ito pa, may mga propagation tayo. So may mga available pa tayong small, medium, and yung mga large size. Ayan. So dito na muna si Vampiro. Kakaibang Vampiro dito. Ito namumuti. Tapos ito naman si Sect Giant. May mga nabili na rin ito kasi hindi na maitanggi na talagang lumalaki itong si Sect Giant. Ayan, ang ganda niya. Pang beginner, saktong-sakto to. Sect Giant. Hindi ko na, yung presyo po pakitignan na lang po sa Shopee. Kasi kung titingnan natin ng isa-isa, matatagalan tayo. Ito naman si Scarlatine. So hindi siya ganun kalaki ngayon. Maliliit. So siguro bababaan ko yung presyo na ito ni Scarlatine. Dahil hindi, kakaripat lang kasi na ito nung 3 weeks ago or 2 weeks ago. Kaya hindi pa ganun ka vigorous yung paglaki nila. So maliliit pa. So bababaan natin yung presyo niya. Or itanggalin muna natin sa Shopee para palakihin muna. Tapos eto, nag-iisip ako kung mag-out ako nito kasi may mga umaawit na gustong bilhin. Pwede ko naman i-out. Anong gagawin ko naman dito kung hindi ko i-out, di ba? Tingnan nyo yan. Pag hindi nyo ginagalaw yung BFT, puro na tuyo na dahon nyo nasa paligid, puro BFT. Ayan. So baka i-out ko na yung malalaki nito. Unless makita ko yung mga rare traits ng iba, hindi ko i-out yun. Ito, parang ang laki na ito. Panglaban yung size ng drop. So laki. Baka ihawalay ko to. Ayan na, nagiging parang kasui yung ano niya, shape niya. Ayun yung mga malalaki yung drops pagdating sa length ng drops. Ayan. Laki. So baka ihiwalay ko. Ito yung ibang pang drops niya. Haba rin Puro mother plant yan. D6L and soft na baka kaya mother plant nito. But anyway, sigurado mas maganda yan sa indoor yung ganyang klase at malaki rin. Anyway, balik tayo dito. Spider, although kapag release na tayo ng mga medium size, pero hindi ko kayo in-encourage ngayon na bumili muna ng spider kasi pinaparami ko pa. So ito yung mga spider, marami na rin sila. So ayan, si Trebs Dracula, ang bilis na ubos nito nung last year and early this year. Ngayon nagre-recover pa lang sa pagpaparami. Ayan. So di ba? Yung iba kasi diyan na nag-aalaga ng BFT, gusto nila maubos agad yung BFT nila pag nagbebenta sila. Hindi nila alam, may mga time talaga yung bawat cultivar. Maaring hindi pinapansin yung isang cultivar mo ngayon, pero darating yung time na may time rin sila na magiging mabili. Ayun yung advice ko sa mga nagtitinda dyan. Kasi yung iba, dahil nga walang nabili dun sa BFT nila, nilolowball na nila. Pag naubos yung BFT nila, makikita nila yung mga BFT na nilowball nila, doble, triple, 4 times na yung presyo. Tapos ngayon wala na silang mai-out. So huwag nyo pong masyadong ilolowball yung mga pinaghirapan nyo ng mga plants, unless talagang emergency or talagang kita nyo talaga na sobrang dami sa market. Ako, pagka sobrang dami sa market, hindi ako nakipagsabayan ng presyo sa iba, dahil alam ko yung hirap at quality ng aking mga plants. Tulad na lang halimbawa, may biglang kumalat na balita ngayon sa mga seller
na may bumili ng napakaraming bote ng tissue culture na Shenron. So sabi ko, naku, bababa yung presyo ng Shenron. Pero hindi ko naman pwedeng babaan yung presyo ng sa akin. Bakit kanyo? Kasi ang Shenron natin, itong Shenron na malalapad yung dahon. Ayan. Samantalang ang mga Shenron na nasa bote, karaniwan dyan ay parang ganito, elongated. Parehas naman maganda yon. Pero bago mo papalabas itong mga malalapad na dahon na yan, ito take time talaga. Kaya nga naman hindi ako lang ipagsabayan sa kanila. So naubos na yung Shenron ko. Natakot ako dati na magbenta ng sa base sa price ko, no? Malamang nilowball ko na rin to, pero dahil nga nag-stand ako dun sa price ko, naubos na yung aking Shenron. Hanggang ngayon hindi pa nalabas yung napakaraming Shenron daw na nabili nila sa nasa bote. Ewan ko kung chismis lang yung narinig or pinapaganda pa nila sa bote na parang. Anyway, wait lang ha. Nandito na naman si Sam-Sam. Umakit na naman siya. Ayan. Pagka masakit ang ulo niya, uminom ka ng tubig. Kasi isang sign ng dehydration ay kakulangan ng pag-inom ng tubig. Ayan. Ayan. So, ay, wag ka magpapash ng papa. Ayaw niya kasing sinasama siya sa video. Hindi nga kita sinasama. Wait lang. Nagbibideo nga ako saglit lang. Mamaya na tayo mag-play. Video kita. Ayan, wait lang, magbibideo na ako. So ayan, balik tayo dito sa Shenron. So itong Shenron nga na to ay, yan nga, hindi ko binabaan yung presyo kasi alam ko na magandang klase yung Shenron na to. Lumalapad talaga yung kanyang petiole. No, at hanggang ngayon, binibili pa rin to ng presyo na gusto ko. Kasi nga, quality naman talaga. No? At na-realize ko kung bakit. Dahil marami ng mga Shenron or Schufenchel na type ng plants na napakamamahal. Pero, ewan ko ha, parang nagiging hindi ganun kaganda yung quality ng iba. No? So, yung mga bago nga at ang mamahal, pero hindi ganun kasing ganda, vigorous ng Shenron natin na to. Ayan. And I think, no, ito na lang yung natitira ng mga Shenron na version, no, na ganitong klase. Kasi nakuha ko pa to dun sa sa taga Quezon dati na si Ma'am, nakalimutan ko na yung pangalan niya. At ngayon hindi ko na siya nakikita nagbebenta, maaaring nasa ibang bansa na yun, or iba na yung pinagkakaabalahan ngayon. So, eto, tulad na ito ni Asura. Napapaganda na rin natin yung petiole niya. So, may propagation na rin tayo niyan ni Asura. Ayan. Tapos, eto. May Shenron type dito na mahal or rare. Ito, si Thorny Devil. Diba? Ewan ko kung nag-out na yung talagang original na source na ito. Pero ito sa isa to sa mga kasing halaga or baka mas mahal pa nga kay Vampiro. Ayan. So ito yung isang cultivar na ganun yung kanilang yung petiole nyo. At ang sabi nila mas prominent daw yung nito, scale. Pari nga, siguro in the right condition ng pagpapalaki. Pero dito sa akin, nag-scale rin siya na maganda. No, at actually magagandang traps nito. No, traps to petiole ratio. Ang laki ng traps nito. Pantalang BFT pa lang to ha. So ayan. So kung papansin niyo, hindi naman nagpapatalo si Shenron. No, kaya hindi nga ako nagbababa ng sobrang low ball na price, pero pagdating sa previous naman, kilala nyo naman kami. Pagka meron namang pang free, parang piyesta ako magbigay ng previous. No, wag lang demanding syempre. No, sabi ko nga pagka hindi demanding, mas marami ako magbigay ng previous.
Anyway, balik tayo dito sa couch, no? Ayan. So, ayan, si couch. So, marami na rin akong propagation yan. Kaya kung may mga gustong bumili, kung wala pa siya sa Shopee, magsabi lang kayo. Ayan. So, eto naman yung iba. Si Corrigan, hindi ko alam kung meron na neto sa Shopee. Kung wala, no, magsabi lang kayo, maglalagay tayo. Pero ako'y parang nakikinita-kinata ko na maglalabas to ng flower. Etong isa dito. Ayan. Ang ganda ng Corrigan, no? Underrated rin to eh. So ayan, no? Ang ganda siya. BFT na walang lieg. Corrigan. Or BFT na may kwelyo. Ayan, no? So ang ganda ng kulay niya. Ayan, si Corrigan. So, eto naman si Akay Ryu ngayon, no? May mga good size tayo dyan. Kaya huwag kayo mahihiya na magsabi. Isa sa mga BFT na ang daling paramihin. Akay Ryu. At napakaganda niyan sa indoor. Meron akong napagbentahan na ito. Ngayon, mas marami pa yata ang Akay Ryu sa akin. Kasi naka-indoor siya. At ang kanyang mga BFT na Akay Ryu ay lahat ay pataas or upright yung tubo. Ayan. So, shout out kay Amiel. Ayan. Ang galing mag-alaga, no? Yung baguhan na yun. Actually, hindi na siya baguhan, eh. Mas magaling na siya sa akin. Kasi ang ganda ng growing area niya. Naka-indoor siya. Tapos, talagang, kung binibaby, talagang mas binibaby niya yung mga plants niya. Ang ganda. Tapos, ang galing rin niya ngayon mag-alaga ng mga live sphagnumos. Panalo. So, ayan, pagka tanongin niyo siya, baka may mga ganda siyang mga cultivar umilagay sa kanya. Ayan. So, ito naman yung ating alien. Ayan. So, ayan yung mga alien natin ngayon. Ganyan talaga yung size ng alien dito eh, no? Ganyan kalalaki. Samantalang sa ibang bansa ang lalaki. Tapos, kasi na pala yung isa kong ay, nandun pa. Saan ba? Meron kasi tayo dito na GJ Smiley, nag-iisa. Halos ganito lang rin ang size. Kaya sabi ko siguro, yung mga GJ na mga kasoy na itsura, hindi talaga nalaki ng gusto dito sa atin. Maliban na lang kung naka growing tents. No. Saan ba si GJ? Ito pala si GJ Smiley. Ayun, tingnan si GJ Smiley, nagre-red na rin. Legit na GJ Smiley to. Galing to sa Killer in the Bug. Ayan, nabili ko to nung siya ay hindi na kasi nagbebenta ngayon ng BFT yung Killer in the Bug. So nag-quit siya sa sa BFT, pero ang dami niya ngayong mga kung gusto niyo mga Nepenthes na quality talaga, huwag na kayo maghanap sa iba. Or kung kasi ibang mga lineup naman yung mga sa kanila, no? So mga BHI na mga type, no, ang dami nila, ang gaganda. Ayan yung Killer in the Bug. Tapos ito naman yung Black Star. Ayan, ito yung mga gusto bumili na kayo, kasi ito maaaring sold out uli, tulad ni X-Spider. So ngayon ang lalaki ng mga neto, rhizome. So pang mother plant talaga, halos lahat. Ayan. So ito yung recommend ko dun sa bibili uli ng maramihan, kasi ang kailangan nila, di ba, again, weight, hindi yung itsura at size. So kung sa weight, hindi yung papatalo to. Lalaki ng petiole niyan eh. Tsaka rhizome. At hindi ko pa to pinopropagate or hinahati. Kaya yung ilalim niyan, solid talaga. Tapos binigyan ko sila ng iba pa uling option uli. Sabi ko, kung gusto niyo naman, bigyan ko kayo ng malalaki sa iba't ibang mga planter. Pero hindi ko pwedeng ibigay ng napakamura. Ang presyo ay 1,000 to 1,500 dun sa mga good size. Kaya ako po binigay ng ganun kamura, kasi nga hindi naman sila magpo-propagate or magiging competitor ko. Ang gagawin kasi nila doon ay experiment nila. Kukunin nila yung enzyme doon sa plant at gagawin nila yon na medicine for anti-cancer. So thesis yun ng mga bata. Kaya tulungan ko na lang. Kaya wag po kayo sanang magtampo kung ibebenta ko na mas mura kaysa sa
nakakasanayan na. At sa totoo lang naman, marami naman tayo dito naman good size na pwede kong ibigay na hindi ganun ka currently ka in demand sa market na kailangan nila malalaki. So itong isa na itong orca na naiisip ko na ibenta sa kanila. Kita niyo yung size ng orca. Ayan. Kung gusto nyong mauna, yes, bago iba ibenta to si orca at si Black Star. Ayan, binibenta ko po ito ng 1,500 yung mga good size ng orca and good size ng Black Star. Pero ang hinahanap nila ngayon ay worth 16 to 18k yata, yung daw nagkakamali na plants. So ito ibibigay ko lang sa kanila ng 18k lahat na to. Ayan. Sabi nyo, ba't nyo inuubos yung mga halaman nyo? Hindi naman sa hindi inuubos. Kaya nga ako nag-alaga nito para ibenta. At kung wala na masyadong demand sa market dahil saturated na, dahil ang dami nang bumili sa akin ito dati. So, why not na itulong na lang natin dun sa may thesis na kailangan talaga nila ng maraming volume ng BFT. Pero syempre, hindi naman ako magpapasold out na ito. Kukuha ako ng isang mother plant, maaring ito or ito. Nagagawin ko mother plant. So, ito yung orca ngayon ha. Ayan. Ewan ko, kahit anong market ko sa orca, walang gusto bumili. Pero ayan. Ganyang kaganda ang orca. Okay lang na hindi nyo bilan kasi nakikinabang naman ako dito. Pagdating naman, nare-relax ako. At marami na rin talagang bumili ng orca. So ito naman yung ibang BFT natin dito. Ayan. So ito si Diabolic Horn na naripat ko at mukhang hindi ininda yung pagre-repat. Yes. Medyo magaling na ako sa chopstick. Ah, galing ah. Apo. So ayan. Diabolic Horn, Holland. Yan si Holland ngayon. Alam niyo ba, nakakatawa. Holland yata yun, kung tama yung pagkakatanda ko. Ang dami kong ino-offer na magandang cultivar doon sa isa na nagko-collect na bago. No? Nanonood pala siya ng YouTube channel natin. Sabi ko, eto maganda, unahin mo si Orca, unahin mo si Sek Giant, si Tiger Pang. Kasi diba gaganda ngayon. Hindi siya, gusto ko talaga si Holland. Sabi ko, ano bang nagustuhan mo ngayon kay Holland? No? Bukod sa hindi siya ganun kalaki ngayon. No, para sa akin, no, sa view ko, no, bilang collector at seller at nag-aalaga ng BFT, si Holland ay napaka-usual na itsura niya. Pero once na maalagaan mo to, grabe, di ba? Ang laki ng rhizome nito, petiole at traps. No, kaya siguro hindi ko siya ma-convince hindi ito bilhin niya. Kasi ako nagre-recommend rin ako syempre ng mga plant na sa tingin ko para sa akin mas matutuwa kayong mabili. Kaya lang kung decided na talaga kayo, sino ba ako, 'di ba? Para maghumad lang sa gusto niyo. Kaya ayan, pinagbigyan ko siya. Pinili ko naman isang pinakamagandang Holland na nandito nakalagay. Hopefully nakarating sa kanya ng safe. So ayan, ito pa yung ibang mga BFT natin. Red, ano ba to? Red Shark, na red. So ang first sale natin mga medium size pa. So, hindi pa natin yan napopropagate. So, si Clone 8, ang itsura ni Clone 8 yan. Ito po ang itsura talaga ng Clone 8. Ayan. So, hindi pang ganun kalalaki, puro medium size. Pero pag lumaki yan, napakalaki talaga. So, Brizel, na hindi mo pinopropagate, pero parami ng parami. Ewan ko anong ginagawa niya. Malalaman natin yan pag niripat natin at tinanggalan natin ng medium. Hindi ko ito pinopropagate, pero ayan, nag-aanakan ng marami. Hindi nyo lang kita dahil nasa likuran niya. Mula dito, ayan, may anak siya dyan, papunta sa gilid, pati dyan, at nasa likod pa ng mga traps. Diba? Kahit hindi kayo para mag-propagate, hayaan nyo lang yung halaman, dadami yan ang kusa. Ayan, meron pa tayong mga natitirang vigorous dito, plama, red piranha, ayan, lagrus. Ito lagrus medyo nagkakasize. Ayan. Pero yung iba, halos gusto ko nang ipa-sold out yung iba to give way sa ibang mga cultivar ng BFT. Pero hindi tayo magpapa-sold out na talagang wala, mauubos talaga. At least magtitira tayo isa or dalawang mother plant. Bakit walang ID to? Walang ID nga pala to. Nangiripat ni Mrs. Meron pala ito. DCXL, ayan.
Eto, hindi ko alam. Baka ito yung typical. Pero bakit niya hiniwala ito? Ha? Ah, may tag pala to. Etong marami ba't wala? Ito mammoth meron. Ito wala. Itong marami. Ito, yun nandito. Naka ano? Wala. Ano ba mo na? Mamaya, tignan natin. Tapos, ito naman yung reverse strap. Ayan. Itong reverse strap, napakaganda na ito. Ayan. Kita nyo yung pagkakatanim. Minsan, pagka tumatagal, umaangat sila. Kaya, pagka naitanim nyo na, minsan kailangan yung i-push para yung rhizome ay magkaroon ng contact doon sa medium. Kasi pag hindi nyo pinush ng kaunti yan, usually nangyayari yan doon sa full rosette na mga plants. Kasi yung mismong petiole niya, yung nagpupush pataas. So nawawalan tuloy ng connection yung plant doon sa medium na nag-lead sa pag-wither ng mga traps and petiole. So ingatan nyo yung ganon na pagka nag-repot kayo. O, tingnan nyo doon sa iba, walang problema yung pagkakatanim. Maliban dito sa full rosette na reverse strap. So, diba? Kailangan nating i-push para maganda yung pagkakatanim sa kanya. Nakita ko na yung D6 mama. Tapos ito naman yung SD Kronos. Ayan. Dami, diba? Tapos ito naman si Phalanx. Ayan, buti na i-repat to. O, tingnan nyo na uli, oh. Medyo parang nakaangat siya. Kaya kailangan ipupush niya ng kaunti. Ayan. Ito ay ipupush nyo rin yung gilid para maging firm yung pagkakatanim naman. Tapos push sa gitna. Ayan. Diba? Natututo pa kayo yung pagko-correct ng pagre-repat. Tapos ito pa yung UK Soles natin, ang dami. At alam nyo ba yung ibang UK Soles? Full red na yan talaga. So magbebenta tayo nyan pag naparami natin. Red UK Soles, saka red na Alien. Ayan, ayan yung mga for sale ngayon. Hindi na ganun karami, di ba? Kaya kailangan natin mag-propagate. Ano ginagawa mo dyan? So ito yung ibang mga for in-experiment natin na ano, mga plants na nilagay natin dito sa lalagyanan. Nung time na binibideo ko to, hindi ko pa na-upload yung mga video na yon. Kung kailan ko to ginawa. So mamaya i-upload ko lahat para mapanood ko. So ayan, okay naman yung reaction ng mga Nepenthes. BFT, okay rin naman. Yan, parang hindi siya ganun ka-okay. Okay naman. Oops, wait lang. So tingnan natin to. Ayan, okay rin. So hayaan muna natin sila na maka-adapt dito sa, kasi kailan ko lang rin naman ito nilagay. Kasi ito, huwag nyo hayaan na ganyan yung BFT nyo. Yung may mga parang ganyan. Although sa ibang community sabi nila okay lang yan, pero tanggalin nyo yan, makakasama yan sa halaman nyo. So magre-repat ko to, or kakayurin ko yung ibabaw, papalitan ko. Wow. So ito naman yung si Gypsy Cola natin. Tingnan natin kung ano itsura ng Gypsy Cola. Oh, surviving si Gypsy Cola. Hopefully tumuloy ito. Ang tagal lumaki ni Gypsy Cola. Ayan. Ewan ko, siguro sa climate ring ngayon sa outdoor. Tapos itong mga seed grow natin natuluyan na, oh. So ibig sabihin mas maganda pala talaga si seed grown na ilagay nyo talaga, wag sa ano, sa ganitong klase ng medium na ang tawag dito, puro mga sand. So ayan, may mga nagsasuggest kasi na maganda sa sandy na medium kasi nga daw bihira mag-algae. Bihira nga mag-algae pero mabilis na uminit kasi nga puro mga rocks or sand to eh. Yung sand na init, di ba? Pagka punta kayo sa dagat, maglakad kayo sa tanghaling tapat, ang init ng ano, ang init ng buhangin. Ganito rin yung ano nangyayari sa pagka tinaniman niyo ng halaman. Oh, sa outdoor kayo. So wala namang, kung wala namang air condition, ganito mangyayari.
So, ubos yung ating seed drone. Di ba? Kung outdoor kayo, ang gawin nyo medium, sphagnum moss, and perlite. So, ayan, sarado muna natin to. So, ayan. Natuto rin ako na hindi dapat sand. Actually, hindi naman talaga ako nagamit ng sand na dito na muna ako, magbibideo na si Papa. So ayan, ano daw yung experiment ko. Ayan, anyway. Eto, ayan, nag-bloom na itong mga BFT flower natin. Biruin nyo, mas nauna pang bumuka tong BFT na to. Alam nyo kung bakit? Ang bilis magbumuka ng BFT kapag nasa initan siya. Late ko nang nalaman na may bulaklak to. O ngayon ko lang naipasok, pero nag-bloom agad. So mas maganda talaga pagka ipapabulaklak nyo yung halaman at gusto nyo na mag-fully form yung mga flower niya. So wag nyong ibilad ng gusto. I mean, wag nyo palang pahanginan ng gusto. Kasi pag nahanginan siya at dry yung paligid, mabilis na nag-o-open. So hindi ganun karami yung nagiging bulaklak ng BFT. Ayan. Samantalang tingnan nyo tong BFT na to, na pula, na red moon trap. Haba nung stalk. Tapos sa taas, ang daming mga flower. Diba? At pabukan na rin tong red. Siguro maiko-cross na natin to bukas or sa makalawa. Pagka nag-fully open yung mga flower niya. Tapos ito, susunod na to si gap teeth. Ang lalaki rin namang bulaklak na ito at ang dami. At take note, no? Dito rin na nag-prove na talagang pagka pinag-flower nyo siya, naliit talaga yung traps. Tingnan nyo, new traps. Wala naman akong ginalaw dyan, kundi pinag-flower ko lang. Pero lumiit. Ito yung dating size ng mga traps niya. At ito yung bago nung nag-flower na siya. So, tama yung theory na lumiliit yung halaman kapag hinahayaan nyo mag-flower. No, diba? So, ngayon, proven na natin na naliit talaga. Pero sa tingin ko, once na mag-flower to at makapag-produce na ng seeds, no, babawi na ulit sa growth once pinutol na natin yung stock nila. No, at meron rin tayong chance na ma-propagate sila through flower stalk. Grabe ang ganda ng flower na to. Ang dami rin. Tingnan nyo. Ayan, ang daming flower. Tapos waiting rin ako, baka maglabas rin ng false biberi yung ibang mga flower. Yung mismo sa flower stalk tutubo yung mga traps nila, kung meron man. So i-update ko na lang kayo dyan. Kasi ito pala, meron tayong BFT dito na marami na for sale din. Ito ay si ARPC. Ayan, ARPC. Good size rin yan. Ayan. So, meron din tayo dito si Lucha Pates. Ay, natanggal yung ID. Ayan, Lucha Pates. Ayan, mga medium size lang sila ha. Hindi sila ganun kalalaki. Ayan, nandyan. Tapos, ang good size natin dito, ito, laki oh. Salmon. Salmon na parang shark na, laki. Ang laki ni salmon. Tapos, meron pa tayo doon na iba eh. May mga ibang BFT na gusto nila sa ganitong lugar. Meron din na ayaw. Southwest Giant. Ayan, ganda rin ng Southwest Giant. Yung mga price po niyan pag wala sa Shopee, message nyo lang ako. Tapos, meron rin tayo dito. Ito, hindi to for sale pero gusto ko rin lang i-flex ng konti. Si Korean Melody Shark. Ayan, yan, diba? Tapos, meron pa dyang iba. Aurora Borealis. Yung iba nandito. Tapos, Burbank Best. Ano ba itong iba na to? Red Green BFT. Tapos Adentate. Ito may flower din to. Si pangalan na ito, Panel Trap. Ayan, so hopefully yung iba mag flower din. Pagdating naman sa update, sasama ko pa ba itong update na to? Hindi ko alam kasi kung naging successful ako sa pag cross sa kanila. Ito, yung pingi ko lang, hindi ko pa rin ito na-upload noong time na to. Naipon yung mga video ko ngayon sa aking phone na hindi ko pa na-upload. So, kahala ko may hahabol ko yung pollen na tong dalawa.
So hindi siya nag-success na maihabol. So ang gagawin ko bukas, tatry ko makakuha ng tira-tirang pollen dito sa mga to. Tapos i-cross natin dito. At kung wala na ako talaga makuha ng pollen, experiment tayo talaga. Yung pollen niya i-self-pollinate natin dun sa mismong plant. So sa wild, think nangyayari yon, pero wala pa ako nababasa or hindi ko lang talaga panababasa na pwede siyang i-self-pollinate sa kanyang sariling flower. Itong pingipol. So tatry natin. So ayan. So yun lang muna siguro yung mga for sale natin. At meron pa palang mga BFT dito na nasa loob. Ano kaya yung mga cultivar to? Matagal na siguro to nandito Ayan, si Polish Dracula. Ayan, ito pala kung gusto yung may good size. 'Di ba? Nairipat na ni Mrs. dito yung Polish Dracula. Tapos yung mga ganyan tanim, medyo alanganin yung mga ganyan kasi aangat yan. Sir, mukhang okay naman, pero hindi. Pagka tinignan mo yung ilalim yan, ayun, yung rhizome mo, medyo angat siya. So ang gagawin nyo dyan, ganito lang. Di ba, napaka simple lang. Tapos push ng konti para magkaroon ng contact. So ayan, na-update na kayo sa mga per se. Natuto pa kayo kung paano mag-fix ng mga tanim na alanganin. Tapos ito, ano to? Bristletooth exdentate. Ayan, naripat na rin niya. At sabi nung nagtanong sa akin, sir, pwede bang update mo kami dun sa mga, eto, tulad nito, Helianthera. Although hindi daw sila masyadong familiar. Yung, kasi mga baguhan nga rin to sa carnivorous plant. Gusto nilang makita. Ito, hindi kasi to budget friendly pag nag-uumpisa ka. Tsaka hindi ko rin nare-recommenda pag nag-uumpisa kayo. Kasi bakit? Yung mga matatagal nga nag-aalaga, namamatayin pa nito Tapos kayo gusto nyo i-try agad. Kung may budget kayo, go! At may puso kayo ng tigre, dragon na hindi na nasasaktan or ang hinayang kung sakaling mamatayan man or malakas talaga loob nyo na mabubuhay nyo. Sige lang, go lang. Maganda rin naman na ma-experience nyo yan. Nakabahan diba? So, ayan. Ang ganda pala nito na ito, ewan ko kung nadidiligan to Tinuloy nyo, halos madrina yung kanyang tubig. At ano na to, kumbaga may sabaw na, may soup na dahil sa algae. Ayan, tingnan nyo. Hindi ko na mahawakan kasi nakita ko nandidiri na ako. Hindi tayo madidirin, di ba? Ito, pinandirihan natin. Para na siyang radioactive slime, di ba? So hindi nyo nawakan. So hayaan na natin yan. No, kasi ire-repat ko rin naman to dahil kita nyo na may tsura, karipat-ripat na parang pinabayaan sa forest or tapyo ng Venezuela, which is tama rin naman. Yan, ang daming mga lip jump ngayon, picture jump pala. At ito, yung kabibili lang natin, kung may bad news, may good news. Ito, ang good news, nagbigay siya ng picture jump dito sa ating ano ba to? Helianthera, ano to? Sarracenia nidus na species, full species. Ayan, ang ganda. Ayan, di ba? May masaya tayo. Ito, kung may masaya, may malungkot balita. Ayan, ito si Puliculata natin na may video tayo. Yung huling video actually na-upload ko yata sabi, muntik na. Pero ngayon hindi lang muntik na, tuluyan na si Puliculata. Alam nyo kung bakit ako parang nakamove on na? Kasi last week pa to na ganito itsura. At ngayon ko lang na video. Kaya medyo sa mga nakarang araw natanggap ko na wala na talaga siya. At least natuto ulit ako ngayon. Anong natutunan ko pagdating dito? Natutunan ko na dapat talaga hindi baon na baon yung pagkakatanim ng Helianthera. Hindi naman na talaga natin binaon. Ang nangyari lang talaga sa dahil vigorous talagang growth ng sphagnum mo. So kita niyo naman tulad niyan. Sa ganda niya, inatabunan niya yung main growth point ng Helianthera. At ayun na nag-cause ng pag-root rot.
at nadali yung katawan. Ayan, na root rot. Kayo man ganito, nakita nyo ang ganda ng tubo ng sphagnum moss. Huwag kayong huwag kayong pakampante. Yung sphagnum moss, napakaganda niyan pag hindi naka-water tray. Pero pag naka-water tray kayo, ingat-ingat rin. Kasi nakakabulok siya ng katawan ng halaman. So ang gagawin nyo, ibaba nyo yan, i-expose ninyo para hindi mabulok. So i-repat ko naman to, kaya ayan. Ang maganda lang sa kanya, nagbigay na siya ng medyo lip jump rin, pitcher jump, ayan o. Mas mataas na siya kaysa sa mga dating pitcher. So ayan, ang gagawin ko susunod, bukas siguro, sa napaka-busy nating schedule bukas, pero ang busy naman natin puro hobby yung pagkakabalahan natin. Etong mga carnivorous plant, tas bees, ayan. Diba? Ang gaganda. Maganda rin na alaga kayo ng Helianthera. Kaya nga lang, ihanda nyo yung sarili nyo. Dahil kung exciting mag-alaga ng BFT, mas exciting ang Helianthera. At hindi ko mapaliwanag yung pakiramdam ng napaka-rewarding na pakiramdam once na mabuhay mo yung isang halaman na medyo mahirap alagaan. Tapos na buhay mo, napaganda mo, na parami mo. Iba. Para siguro yung pag-aalaga rin ng BFT, di ba? Pero sinasabi ko, may susunod pang stage yan. Na may kukolektihin pa kayong mga Helianthera, meron pang Cephalotus. Uy, kamusta na pala yung Cephalotus natin dito? Buhay pa ba? Ito si Cephalotus. Oh. Hindi ko na iangat yung halagyanan. Tinabu na siya ni Pasit-Pansitan. Ayan, nagkaroon na siya ng pitcher. Yung Cephalotus natin dito. Outdoor grown pitcher. Ayan. Diba? Palit-lit noon. Tapos pinagyabang pa na. Kasi nga outdoor to. Ano ba kayo? Ayan. Tapos ito naman yung Cephalotus natin na naligaw doon sa isang pot ng pingikula. Sa ilalim siya at buhay pa rin naman. Walang roots to ha. Nung nilagay ko. Ngayon di ko alam kung nagka-roots na siya o ano ba. At ayaw niyang bumitaw sa buhay dahil gusto niyang mabuhay. Samantalang ibang plants dito na mga carnivorous plant, kung dito niyo ilagay, mamamatay na talaga eh. Kasi bukod sa maalgae itong lugar na to, walang masyadong araw. Liwanag lang na konti. Tapos puro nabuhay siya kasi medyo humid dahil natatabunan siya ng malaking fern na to. Hindi ko naman tinanim, isang tumubo. Pero ayan, hindi naman natin ito papatayin. Yung mga ganitong galing to kay Sir Albert Santos. Ayan. Kaya alagaan ko to. Siya yung may pakana kung bakit ako maraming pingikula ngayon, no? Tsaka itong mga SARS na bago. Ay hindi, ito sa galing to sa Killer in the Bug. Ano ba yung galing sa kanya na SARS? Yung nandoon yung mga pingikula, yung mga Sarracenia purpurea. Ayan. Ito, isang good news ulit. Heterodoxia X minor na mamamatay na. Ngayon, nagpo-produce na sila ng mga new growth. And hopefully, mabuhay sila ng dire-diretso. Newtons na medyo kinakabahan ako. Kasi ang growth ni Newtons ay kakaiba yung kulay niya. Pero parang bumubelo lang pala. Ayan, medyo kumana yung kulay niya. Green na. Nung una kasi mamula-mula na parang brown yung new growth. Sabi ko na ba ito? Matutuyo ba ito si Newtons? Pero hindi, ayan. May bagong growth na, laki nga. So ayan. Yung mga luma nating BFT, yung mga Helianthera, tulad nito, may mga new growth rin. Si Sarracenia Des X Burgundy Black. Ang new growth niya ay mga lalaki rin. Ayan. Anyway, ayun lang muna siguro. At kung ito pala yung tinutukoy rin ng isang kaibigan natin ng mga pitcher, kung gusto nyo pang beginner, ito na lang yung unahin nyo kesa kay Helianthera. Kasi ito talaga, sabihin ko sa inyo, after a month or two lang, meron na kayong matured plant. Kasi ito yung mga pinadelay ko yung growth nila. At kapag nailagay nyo to sa inyong growing area, lalaki to. Pag hindi lumaki, balik nyo sa akin, bibigay ko yung 100% na binahit. Kasi sigurado ako na lalaki to. Subok na to. Ayan. Shoutout rin kay Sir
sa Jerwin. Ayan naman, dumalaw dito. Ayan. Kasi siya yung bumili. Dinala niya yung boss niya dito. At bumili na itong Nepenthes na to. Ayun, sabi niya, laki na. Pati yung isang bumili rin, ganun din yung nag-experience. Ang bilis lumaki na ito. Kung ayaw niyong maniwala, papakita ko sa inyo yung isa sa mga proof na mabilis lumaki ito. Ayan sila, diba? Tingnan niyo yung mga size. Tingnan niyo, ganyan yung size, diba? O, tingnan niyo dito. Ito, community plant. Community pots pa rin. Kumbaga, nakatanim sila magkakasama. Pero malaki na yung planter nila. Pero tingnan nyo yung diferensya. Kung gaano kalaki ng mga nandito. Diba, ang laki. Lalo na to. Na nagtatago na to. Parang mother plant na yung size ng ano. So, malalaki yung mga pitcher. At yung plant na malaki mabilis. Kapag malaki yung paso. Kaya ako dinidelay yung growth nito. Wala kasi nga ako mapaglalagyan. Kaya i-delay muna natin yung growth. Pero habang dinedelay mo yung growth kasi ng isang halaman, saan sila nagpo-focus ng growth nila? Sa ilalim, yung roots nila mas nagiging complex, tapos mas patibay sila. Kaya pag nilagay mo sila sa isang magandang paso na malaki-laki, sigurado ang bilis ng paglaki na ito. Pero kung gusto niyo naman na hindi siya palakihin agad, lagay niyo lang sa maliit na paso. Parang sa bonsai, 'di ba? Ganun yung ano. Ganun yung principle. Pag maliit lang yung paso, hindi sila nalaki ng gusto. So, pwede palang i-bonsai sir yung Nepenthes. Ito, nangyari na nga eh. So, ayan. Ayun yung iba pa sa ilalim. Oh. Ito lang yung mga ganda kaya pinapakita ko, diba? Para pang, ano, pang market. Ayan, ang gaganda niyan. Tapos, kung iniisip natin dati na iisa lang talaga yung magiging picture na ito na kulay red lang, kasi ganito kasi lang talaga yung mother niyan eh. At hindi ko rin inaasahan na maglalabas sila ng speckled, labas ng all green, may parang white pa nga. O ayan, ito pa yung ibang mga wala naman akong kinross dito, maliban na lang sila rin. Diba? Ang ganda ng mga picture nila. Hindi na matanda, nasan dito yung white na nilagay ko? May white ako dito na piniplex lagi sa Facebook eh. Natabunan na siguro. Dahil lang white, tagal lumaki. Uy, ito yata yun, no? Hindi, iba to. So basta, ayan yung mga picture, sample picture nila. 500 lang yata yun to 600. Kaya message nyo lang ako or tingnan nyo sa Shopee. Alam ko nakapost pa to. So, depende kung red, speckled, or green yung bibili nyo. Pero alam ko ang available sa Shopee ay red and speckled lang. Kasi yung mga all green, bihira ko rin ako makakita dito. Kaya hindi ko binibenta agad. At sinisigurado ko talaga na all green siya. At hindi siya magiging pink or red. Kasi bihira yung may green. May rabilis eh. So ayan, so doon naman sa iba na gusto yung mga Sanjus type, ito may Petiolis tayo dito at Apensis. Iba rin talaga eh pagka nakalagay sila sa shaded lang, hindi sila yung mabilis mangitim. Ayan. O ito naman yung mga seed grow, no? Ang dami na namang mga susunod na mga bago. Seed grown, ang dami. Ayan ang mga seed grown. So ito naman yung mga Bicol karata natin. Sana nadidiligan na maayos to. So Bicol karata. Ito yung Bicol pirata na naputulan ng ugat. Ngayon, stable na. Anyway, ayan lang muna siguro yung update natin. Ang haba na naman ng video na to, no? Bale, bukas babawi tayo sa mas quality ng mga video about repotting ng mga BFT, repotting ng Helianthera. Actually, hindi lang repotting yun. Magagawa tayo ng malaking taniman ng Helianthera. Mas matangkad siguro kasing tangkad neto, 11 inches. Ayan. At itatanim natin sila doon sa malaking lalagyan. Hindi ito yung gagamitin natin, may iba tayong gagamitin bukas. Makeshift lang yon, parang lumang lalagyanan ng mga pinaghugasan ng mga pinggan, plato yon.
O, yung pinakakahanan na yun yung tataniman natin ng Helianthera bukas. So ayan, ayun lang muna. At may iba pa tayong gagawin ngayon. Dami pa palang pwedeng update dito, pero tsaka na. Ayan. Diba? So ayun lang muna. At God bless sa inyo. Salamat sa panonood. At sana napakita ko yung gusto nyo makita. Kung hindi, uulitin natin. Gagawa tayo ng yung mga close up na mga video. Pwede ko rin picturean kung gusto nyo. So ngayon nga lang, talagang ngayon tayo nakapag-video ulit. So ayun ang lagay ng ating growing area ngayon. So napansin ko dito, pwede ko pang gawin yung mga siksik na sa isang lalagyanan, ililipat ko na sa kanya-kanyang trays. Tapos yung mga masyado namang maluag, ayun, tataniman natin, sasamahan natin ang ibang BFT para ma-organize natin at ma-maximize natin yung space na meron tayo. Hindi ibig sabihin may space ka, ilalagay mo na sa sobrang lalaking mga paso yung BFT mo or halaman mo. Dahil hindi rin ideal na lalagay mo sa malaking lalagyanan yung napakaliit pa na halaman. Noong una, sayang sa tubig. Pangalawa, parang nakakalungkot yung itsura ng isang halaman pagka ang liit-liit tas nasa malaking lalagyanan. So ayun, yun lang muna at salamat sa panonood ninyo. Hanggat sa susunod na pag-vlog natin. God bless and bye-bye.